Alright, balitang West Philippine Sea pa rin tayo mga tol. Diba sunod-sunod itong nangyaring pangwa-water cannon, pagbangga at panunutok mga tol ng laser sa ating mga barko. At apektado dyan mga kapatid yung ating mga crew. Yung mga crew nung isang BFAR natin sumakit ang mata dahil paulit-ulit silang tinutukan ng laser mga tol. So ano sa tingin ninyo ang dapat gawin ng Pilipinas? Ipadala na nga ba natin mga tol ang ating mga warship dyan at makipagtapatan na tayo sa puwersa ng China? Kasi hindi lang naman din Coast Guard lang basta-basta ginagamit nila eh. Gumagamit na sila ng gray ship o yung PLA Navy warship nila mga tol. No? Gumagamit na sila ng warship nila eh. Ang sabi nga nung National Task Force for West Philippine Sea is dapat ipadala na natin yung mga warship natin dyan. Nauna naman ng China eh. Diba? Nauna naman yung China mga tol eh. Habang ang sagot naman ng National Council mga kapatid, nakalimutan ko ng pangalan nun. Di ba wag daw tayo makipagsabayan sa China mga kapatid. Ano sa tingin ninyo? Pero ano ba ang dapat talaga nating gawin? No? Pag-usapan natin yan mga kapatid. Ang sabi rito sa report, no, PBBM o Pangulong Marcos na mismo nagsasalita rito. Iginiit na hindi magpapadala ng Navy warship ang Pilipinas, no, sa kabila ng mga panghaharas ng China mga tol. Ito sabi rito sa report, basahin natin to. Baka sabihin nyo galing lang sa akin yan. Ito report to, balita to mula sa GMA. Yan o. PBBM iginiit na hindi magpapadala ng Navy warship ang Pilipinas sa kabila ng mga panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi magpapadala ng Navy warship ang Pilipinas sa kabila ng mga panibagong panghaharas ng China. Sinabi niya yan ngayon, anibersaryo ng UNCLOS, no, na isa sa basihan ng Pilipinas sa paggiit ng teritoryo at soberanya sa West Philippine Sea mga tol. No? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Pangulong Bongbong Marcos na hindi magpapadala ng Navy warship ang Pilipinas sa kabila ng mga panibagong panghaharas ng China. So sigurado dyan, yung mga atat na sa gera, no? Medyo nadismaya kayo, no? Gusto nyo agad kasi ngayon putukan na eh, no? Kung titingnan nyo yung mga nangyayari mga tol sa ibang bansa, talagang hindi nyo gugustuhin, no? Hindi rin naman natin gusto na walang ginagawa o parang hindi pumapalag ang Pilipinas o parang hindi pumapalag ang ating mga Coast Guard, ating Navy, no, sa ginagawa ng China sa mga panghaharas nila. Ayaw din naman natin nakikita yun mga tol. Pero kailangan kasi natin maging matalino sa pag-iisip eh. Hindi pwedeng sugod ka ng sugod. Ang tanong mga tol, kaya na ba natin? Napakaraming problemang hinaharap ngayon ng Pilipinas, di ba? Meron pang natuklasan ngayon, yung kartel daw sa bigas. Kung bakit mataas ang presyo, kinokontrol nila o kaya nag-iipit sila ng mga bigas kaya nagkukulang ang supply, tumataas ang presyo. 'Di ba? Ay isa yan sa mga problema natin. O nagkakaroon ngayon dito ng labanan ng politika, 'di ba? Sa nakapokus yung mga mambabata sa impeachment ng VP. May mga nadiskubre pa doon sa Office of the Vice President, mga tol, na tumanggap ng mga confidential funds pero walang mga birth record, no? Isa yan sa iniimbestigahan nila. Tapos ang opisina ng presidente mismo, no? Presidente mismo opisina ay gumastos ng napakalaking pondo mula sa confidential fund. Napakaraming problema hinaharap ng Pilipinas. Kulang na kulang pa sa assets mga tol yung ating sandatahan, no? Paano tayo makikipaglaban yan kung 10 ulit o higit pa na mas malakas yung kalaban natin? 'Di ba? Yan ang problema diyan. Ang hirap ng hirap ng pinagdadaanan ngayon ni Marcos kung paano niya susolusyonan 'to eh. Sinabi niya yan ngayong anibersaryo ng United Nations Convention on the Law of the Sea na isa sa basehan ng Pilipinas sa pag-iit ng teritoryo at soberanya sa West Philippine Sea. Nakatutok si Ivan Mayrina. Diba? Kahit na tayo yung merong basehan o kahit na meron tayo yung kinakatigan ng batas mga tol, halos wala tayong magawa kasi hindi natin kayang isugal yung Pilipinas mga papasok sa gere. Kahit sabihin natin kaya tayong tulungan ng Amerika, kaya tayong tulungan ng Japan, ng South Korea o na kahit na sino pang bansa mga tol sa buong mundo. Pero yung damage na pwede nating matanggap mga tol, yung mga buhay na magbubuwis, hindi na natin mapapalitan yun. Yun ang problema dun. Sa mga nakalipas sa linggo, panibagong mga insidente na agresibo aksyon ang ipinamalas ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hanggang ganyan lang naman ang ginagawa ng China mga tol. Hanggang ganyan lang yun. Puro pangharas lang sila.
Gray zone tactics nga ang ginagawa nila eh. Puro pananakot, puro paninindak. Pero kung naalala ninyo yung balitang binigyan natin ng reaction video mga tol, di ba sa Taiwan? Sa loob ng halos 3 dekada na paninindak ng China sa kanila, tanong nagkaroon na ba sila ng gera? Hindi pa rin naman, di ba? Puro paninindak lang naman ang ginagawa ng China. Ganun lang din ang ginagawa nila sa atin. Ngayon, ayaw nating palalain yun. Pero hanggang kailan? Hindi natin alam mga tol kung ano yung tamang solusyon at tamang movement, di ba? Para tayo na ikipaglaro ng chess sa kanila eh. Mula sa paglapit ng helicopter ng China sa mga Pilipinong nangingisda sa Rozel Reef o Iroquois. Peligrosong pagharang, pagbangga at pag-water cannon pa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. At pinakahuli, ang bagong insidente ng panglelaser sa barko rin ng BFAR. Ang nakababahala pa ayon sa Philippine Coast Guard, kung dati-rati pang Coast Guard o militia vessel lang ang mga barkong gamit ng China sa pangaharas. Ngayon, Chinese Navy warships na at nasa Pangulo na raw kung tatapatan ito ng mga barko ng Philippine Navy. Pero alam nyo, naiisip kong solusyon, mga tol, para makabawi-bawi tayo sa kanila. No? Hindi sa pakikipagtapatan ng puwersa nila. Though, alam mo, kailangan natin magpalakas niyan ng puwersa. Pero hindi para gamitin ngayon, kundi para gamitin natin kapag ka talagang nagipit na. Pero pinakamagandang gante dyan mga tol, yung talagang ipakita natin sa buong mundo kung gaano kasasama ugali nila. Pakita natin sa buong mundo kung gaano katitindi yung pangaharas nila. Tapos yung tipong, alam mo yun, yung i-sanction sila ng buong daigdig, di ba? I-ban lahat ng mga produkto nila. Ewan ko, di maghirap yung ekonomiya nila dahil sa pinaggagawa nila. Ganun eh. Yun yung pinakamatinding bawi sa kanila eh, sa ekonomiya. Kesa sa mga ganito, yung labanan mga tol, talo kasi tayo dyan eh. Talo talaga tayo dyan eh. Sagot ng Pangulo, sa kabila ng pangaharas, hindi magpapadala ng Navy warship ang Pilipinas sa West Philippine Sea. We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Yan lang, mas pinakamagandang bawi natin mga tol, expose sila sa buong mundo. 'Di ba? Yung tipong mag-init ang mata ng buong mundo sa kanila kasi sila yung banta talaga sa kaseguridad. Sila yung pwedeng magdulot ng isa panibagong gera na naman dito sa South China Sea. 'Di ba? Kasi apektado yung trade ng buong mundo mga tol kapag nagkaroon ng gera dito sa South China Sea dahil dito dumadaan yung iba't ibang mga barkong pan-trade, 'di ba? Kaya mas maganda pinakabawi niyan kung yung economic sabotage ba tawag doon. No, basta bawi sa ekonomiya, no. Wala kung hindi niyo naman tatangkilikin yung mga produkto ng China mahihirapan din kayo dahil yung marami sa ating ditong mga nagnenegosyo, talagang China ang puntahan ng mga produkto, ang mga kuhaan ng produkto, kaya mahirap din eh. 'Di ba? Ang hirap din talaga labanan eh. Tapos yung kuryente natin dito, nangangalaga ng kuryente natin dito. 60% ba? O 40%, 'di ba? Pag-aari ng China. Ay ang problema mga tol, paano natin sila lalabanan sa ganyan? Matatandaan nung isang linggo lang, sinabi ng National Task Force on the West Philippine Sea na posibleng i-deploy na rin ng Philippine Navy ang mga warship ng Pilipinas para sumabay sa mga ginagawang resupply mission ng BFAR at PCG sa mga mangingisdang Pilipino. Pero sabi ngayon ng Pangulo, walang magbabago sa diskarte ng bansa sa West Philippine Sea at hindi kailanman magiging bahagi ang bansa sa paglala ng tensyon sa rehiyon. Ang pahayag ng Pangulo kasabay na ika-42 anibersaryo ng United Nations Convention on the Law of the Sea na siya'y tinuturing na saligang batas ng karagatan na layong magtakda ng mga karapatan at maiwasan ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Hindi yan sineselebrate ng China, no? Kasi hindi nila sinusunod yung UNCLOS eh. Ito rin ang isa sa mga basehan ng Pilipinas sa pagitan ng teritoryo at soberanya nito sa West Philippine Sea. Yeah. As it upholds its lawful claim to its maritime entitlements, the Philippines has continued to engage coastal neighbors through discussions on the delimitation of the exclusive economic zone, the continental shelf, and the extended continental shelf measured from lawfully drawn baselines where these maritime zones may overlap.
Para sa GMA Integrated Pero yung sabi rito, mapayapang pagsasaayos ng mga sigalot binigyan diin ng DFA ngayong ika-42 anniversary ng UNCLOS. Wala na sa Pilipinas yan. Nasa China na yan mga tol. Hindi magkakaroon ng kapayapaan dito hanggat hindi kinikilala ng China ang batas. Hanggat nananatili yung utak ganid nila, hindi magkakaroon ng kaayusan dyan mga tol. Hindi mangyayari yun. Well, eto, samahan lang natin, singitan lang natin to ng ibang balita. Medyo interesting lang to, no? Yung about sa labubu. Ewan ko sa inyo kung meron ko sa inyong mga bumibili rin ng labubu. Sabi rito mga tol, eto 2 bata na binilhan daw ng labubu dolls nakaranas umano ng kababalaghan mga tol. Eto, mabilis lang na balita to pero bigyan natin ng reaction. Tingnan natin kung anong masasabi natin dito. No? Mula to sa GMA, mula to sa News 5. Okay, News 5 everywhere. No? Panoorin natin to saglit. Nakaranas umano ng kababalaghan ang 2 batang magkapatid sa Cavite nang bilhan sila online ng sikat na labubu dolls. Talaga ba? Eto mga tol, hindi ko alam kung naniniwala kayo o hindi sa mga kababalagan pero pag-usapan natin to mabilisan lang. Ang misteryo sa likod niyan, alamin sa Frontline report na ito. Anyari? Usong labubu dolls. Pinagkakagastusan ng ilan. Pero namang mura niyan. Yun nga lang, hindi na labubu, kundi lamumu dolls. Lamumu. Dahil nagmumulto raw ito. Oh. Ako personally, hindi ako naniniwala sa multo. Ang naranasan daw ng mga batang anak ni Pringles Diongzon. Nagkandaleche-leche raw ang kanilang buhay mula nang bumili ng peking labubu online. Paano nagkandaleche-leche na bumagsak ang negosyo, ganun, marami nagkasakit. Basahin nga natin dahan-dahan. Hindi ko alam, ang haba nito eh. Basahin nyo na lang, bahala na kayo bumasa. Ang kanilang buhay mula nang bumili ng peking labubu online sa halagang 400 pesos. Ang 8 taong gulang niyang anak na si Bobby, nagsimula raw makaranas ng bangungot. Oh. Gising daw, hindi daw niya mahawakan, tas may katabing babae. Oh! Bigla may pumasok sa isip ko nung narinig ko yun. Kasi mga tol, paulit, ilang beses ko na rin naranasan yun at ewan ko kung may nakaranas na sa inyo, yung natulog ka, tas parang gising ka na, tas hindi mo maigalaw yung katawan mo, tas parang may katabi kang, alam mo yun, anino. Ang tawag doon mga tol, sleep paralysis. No, yun ang tawag doon, sleep paralysis. Nangyayari yan sa kahit na sino man, bata, matanda. No? Baka yun lang din naman yun na experience ng bata, mga tol, sleep paralysis ang tawag doon. Gising daw, hindi daw niya mahawakan, tas may katabing babae. Habang ang 6 na taong gulang namang si Lara, nakikipag-usap daw sa mga sumakabilang buhay. Oh. Pakinggan ang makapanindig balahibong actual audio recording ni Lara. Ay, Kuya Caspian. Kuya Caspian. Sorry, namatay ka na. Hindi ko na ikaw nakakararo. Sorry. Tsaka Ate Rarens, tsaka Lola Ray, tsaka Lola Sinyong, tsaka Papa Imong. I love you. Dahil hindi nga ako naniniwala sa multo, ang explanation ko dyan, siguro alam mo yun, habang naglalaro yung bata, meron siyang mga laruan. Kasi ganun din ako ng bata may mga pangalan yung mga laruan ko, pinaglalaban-laban ko Kahit nga minsan sa NBA yung mga player yun ng grupo namin Pero dito siguro, bilang naalala lang ng bata, naisip lang ng bata na yung kuya niya, yung lolo niya, yung ate niya, alam yun, naiisip niya lang tapos kinakausap niya lang sa imagination. Pero hindi ibig sabihin na nakikita niya at nakakausap niya talaga. Batay dun sa recording kasi wala namang sinasagot at hindi naman siya parang nakikipag-usap Lalong natakot si Pringles nang pabalik-balik na ang lagnat ng kanyang mga anak. Para sa kanilang peace of mind, dito na sila kumonsulta sa isang paranormal expert. Naku, paranormal. Sinuri ang labubu dolls, pero wala namang nakitang kakaiba. Ayon sa eksperto, sleep paralysis ang naranasan ni Bobby. Habang ang mga kakaibang voice message ni Lara, posibleng may kaugnayan lang sa exploration stage ng bata. Kaya mahalaga raw na bantayan ang online screen time ng mga bata. Oh, yun
tama ako. Naranasan ng magkapatid dulot ng sleep paralysis. Which is nangyayari talaga yon. Meron ng scientific explanation dyan eh. At exploration stage ng mga bata ayon sa eksperto. Expert na mismo nagsabi dito. Tapos yung paranormal expert naman na kinuha nila, mga kapatid, wala rin naman nakitang kakaiba doon sa labubudals na yun. Maliban na lang siguro kung ipapadala nila dyan, mga tol, yung laging nakabonet, no? Laging may nakikita yun eh. Nagbabalita mula sa Frontline. Well, napakalayo ng talon nitong balitang to sa pinag-uusapan natin kanina about China. Pero anyway, siningit lang naman natin yan. Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.